Hello po sa inyo lahat, mga kapatid. Maraming pong salamat sa inyong pagdating sa Sunday worship. Mag-pray na po tayo. Panginoon, maraming pong salamat sa bagong araw na ito na binibigay sa amin, Lord God. Lord, maraming pong salamat na binibigyan mo kami ng chance na makapakinig muli ng inyong mga salita. Panginoon, dalangin po. Pagkaloob mo po sa amin, Lord, ang knowledge, understanding, and wisdom, upang maunawaan po namin ang inyong mga salita. Salamat, Lord, sa inyong mga salita na nagigabay namin sa aming mga buhay. Loobin mo, Panginoon, na makasunod kami sa inyong mga salita. Lord, pinipray ko po lahat na nakarating today sa Sunday worship. I-bless mo po lahat na narito ngayon. At gawin mo pong blessing ang inyong mga salita para sa bawat isa sa amin. Thank you very much, Lord. And this is my prayer in Jesus' mighty name. Amen. Ang topic po natin para sa umagang to, yung pong bagay na sobra man o kulang, nagiging problema pa din. Kaya niyo ba hulaan kung ano yung bagay na yun? Yung sobrang man o kulang, nagiging problema pa din. Okay. So, ang topic natin ay ang palaging problema, pera. Tingnan niyo po, kapag mahirap ang isang tao, problema. Kasi wala siyang pera. Pag mayaman naman, problema pa din. Kasi paano niya mapapanatili yung kanyang pera? Pag single naman, pera pa din ang problema. Kasi siyempre, panglangwat siya. Kailangan ng pera kung may nililigawan. Siyempre, medicaluhan yung nililigawan. Pag nag-asawa na, problema pa din ang pera. Kasi kailangan ng pera para sa pamilya. Okay. Kung isang bata, problema pa din yung pera eh. Siyempre, bibili siya ng chichirya, laruan. Pag matanda na, problema pa din yung pera. Pambili naman ng mga gamot at vitamins. Habang buhay yata ang tao, problema ang pera. Kasi, pantawid gutom, pambili ng mga needs. Pag patay ka na, problema pa din yung pera. Kasi, pambili ng kabaong mo. So, yan ang palagi natin problema sa ating buhay. Pera. 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 At kahit nagkapera ka na, hindi pa din nabibigyan ng solusyon yung problema mo eh. Kasi isa lang ang solusyon. Ito yung tiwala natin sa Diyos. Alam naman natin na paulit-ulit na sinasabi ng Diyos sa atin, huwag kayong mag-alala. Do not worry. And yet, hindi naman natin natututunan ang aral na ito. Kapag nasolusyonan ang ating problema, sino ba yung pinapasalamatan natin? Di ba ang Diyos? Salamat sa Diyos. Thanks be to God. Hallelujah. Thank you, Lord. Meron na ba kayong makitang tao na kapag nagkaroon ng kasagutan yung problema niya, magpapasalamat siya sa pera? Wala. Wala naman tayo naririnig na thanks be to the money. Wala, di ba? Kasi alam natin na there is only one that can solve all our problems. Sino yun? Si God. It is never the money. And yet, bakit kaya ang tao habol pa rin ang habol sa pera? Kasi, ang dahilan, dahil ito ay tukso ng ating kaaway. Ang demonyo, this is the trick of the devil na sinasabi sa atin, mas magtiwala ka sa pera kaysa sa Diyos. Hindi ba ang Lord Jesus, tinukso din naman siya ng demonyo. Sinabi nga sa kanya, I will give you all of these possessions, all of these kingdoms, kung ikaw ay luluhod sa akin. Pero alam po natin na hindi ang pera
solusyon sa lahat ng bagay. Meron pong kwento, totoo po ito. Palagay ko, baka naalala pa ito ng aking mga anak kahit bata pa sila noon. Doon po kasi sa Sanangdaan, meron pong isang sementeryo. Dinadayo po ito ng maraming tao, pati mga turista, dinadayo ang lugar na ito. Nakarating na rin po kami doon ng aking pamilya. Ano nga ba ang dahilan? Bakit dinadayo yung lugar na yun ng maraming tao? Kasi po, meron po doon isang puntod na walang pangalan. Pero ang nakikita nilang po doon, meron pong parang nakalarawan na si Eva, nung tinutukso siya ng demonyo sa Garden of Eden. Tapos meron pong isang inscription. Meron po nakasulat doon, isang warning na huwag magmahal sa pera para hindi mapahamak. At meron din po doon dalawang estatwa. Isa pong estatwa ni Michael the Archangel, tsaka yung Devil. Pero alam niyo po ba yung ano? Kasi yung mga umiinom, alam niyo yung gin ba yun? Hindi ba meron doon nakalarawan yung Devil nasa ilalim, tapos si Michael the Archangel, inaano niya. Parang tinutusok. Pero ang kaibahan po, dito po, yung mga estatwa, baliktad po. Ang nandun po sa ilalim, si Michael the Archangel. Tapos yung demonyo po, yung nagtutusok sa kanya ng parang pitchfork. So, kung titignan po ninyo, parang sinasabi na nadaig ng masama ang mabuti. Alam nyo, parang kinilabutan kami Kaya umalis kami agad doon. Pero nagbalik din kami ulit. This time, nag-interview kami doon sa isang caretaker po ng sementeryo. Tapos, nagkwento po yung caretaker. Ang nakalibing daw doon sa puntod na yon, isang gwapong-gwapong lalaki. Pero, ayaw daw magpatahimik doon sa mga kamag-anak hanggat hindi nila ginagawa yung kahilingan niya. At ang kahilingan niya, walang pangalan ang puntod niya. At ilagay yung inscription ng warning na huwag magmahal sa pera para huwag mapahamak. Pati daw po yung dalawang estatwa, pinagawa daw po yun. At nung nagawa daw po yun, noon lang po nagpatahimik yung nakalibing doon. So naisip na lang namin na siguro yung taong yun, kasi sabi, gwapong-gwapo Baka nakuha na niya lahat ng gusto niya habang nandito pa siya sa mundo. Ganda, pera, kayamanan. Pero ang tanong, ano kaya ang kalagayan niya doon sa kabilang buhay ngayon? Palagay ko, nagsisisi siya Kaya nagpagawa siya ng warning para di siya pamalisan. Masama po ba yung pera? Sa Bible, meron pong parable doon tungkol sa talents para equivalent na rin sa pera yun. Yung isang amo, binigyan niya yung kanyang mga katulong ng pera bago siya umalis para maglakbay. Okay, yung isa po, natatakot siya Baka mamaya magalit yung amo niya kung mawala yung pera. Kaya ang ginawa niya, ibinaon niya sa lupa yung perang iniwan sa kanya. Yung pangalawa naman po, nag-isip siya, sabi niya, kukunin ko part mo, i-invest ko. Ganun nga po ang ginawa niya. Part ng perang iwan, in-invest niya, tumubo naman po ng konti. Pero alam niyo yung pangatlo, kasi gusto niyang masiyahan yung amo niya Ginawa niya, in-invest niya lahat ng pera, buong buo. Pero iniingatan niya. At alam niyo nangyari, tumubo na napakalaki. Nang dumating yung amo nila, hindi nasiyahan yung amo doon sa katulong na ibinaunan yung pera. Doon man po sa pangalawa, hindi rin siya masyado nasiyahan kasi tumubo man, hindi naman malaki. Pero doon sa pangatlo, doon talagang nasiyahan yung amo. Kasi nakita niya na maingat na i-invest yung pera at nakatubo ng malaki. So kung titignan natin, ang pera ay blessing. Kung ito ay ginagamit wisely,
at ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi na po ako lalayo. Mag-share lang po ako ng konti. Alam niyo po si Pastor, pinalad ko siya na kumita sa isang networking. Ang unang check niya, natatandaan ko pa 28,000. Nang natanggap namin yung check, ang sabi niya sa akin, mahal, pasensya ka na ha. Kasi ang maibibigay ko sa iyo, yung 3,000 na. Kasi ilalagay ko sa pagpapagawa sa harapan ng church yung 25,000. Well, ang sagot ko naman po sa kanya, okay, unahin natin ang para sa Lord. Kasi alam mo yun, ng mga panahon na yun, yan pong harapan na yan, wala po yan, wala pong pader. In short, parang intramuros po itong building na to. So, alam naman namin na nagkaloob ng blessing ng Panginoon para tulungan na mabuild ang isang ministry para sa Kanya. So yung mga sumunod po na checking niya, tuloy-tuloy namin ginamit sa pagpapagawa. At maraming salamat sa Panginoon. Nabuo po yung pader na yan. At nakabuo pa po ng isang kwarto. Yan po yan, yung mezzanine. And finally po, meron na po kami uuwian ng asawa ko. Alam nyo, wala po nakakaalam nun, pamilya lang po namin. Sa meron na po school, pero nawalan po kami ng tirahan. Alam nyo, para kami squatter mga nomads. Doon lang po kami nakatira sa office. Pero ingat na ingat po kami na hindi po makikita ng mga estudyante na doon kami tumutuloy. Alam po ni Tito Jess yan, kasi minsan pag dumadalaw sila ni Tita Jean, tatanungin niya ako, saan kami magpapahinga? Ayan ang luwag-luwag kuya, sabi ko. Pumili ka na ng kwarto, kasi yan lang ang pwedeng pagpahinahan. Alam niyo, sa totoo lang, minsan sa classroom, pagdudugtugtungin namin yung mga tables, tapos doon po kami matutulog. Napakarami din po namin pinagdaanan sa servisyo para po sa ministry. Alam niyo, sa totoo lang, marami naman po mga pinagpapala pero kadalasan, puro sarili lang po ang inuuna tsaka iniisip. Ang resulta tuloy, hindi maganda. Mamamayagpag ka, masayang-masaya ang buhay, pero sa dulo, matinding lagapak. Naniniwala po ako na hindi po masama ang pera, so long as ginagamit mo ito sa kabutihan. Ang pera, ibinigay ng Diyos yan para magamit ng tao, at hindi para ang tao ang gamitin. Malaking pagkakamali na ubusin ng isang tao ang panahon sa pagpaparami ng pera. Kapag nagkaganon, masasayang ang mga panahon na dapat ay masasayang bonding moments kasama ang mga mahal sa buhay. Kasi we never know. We are here today and we can begin tomorrow. Life is short. Minsan, yung tao sa paghabol sa pera, nalilimutan nila yung mas mahalaga. Yung makasama nila, mabigyan nila ng panahon yung mga mahal nila sa buhay. Alam niyo, meron po isang lalaki. Masyado po siyang, hindi ko alam kung paano sasabihin pero doon po buhos na po yung loob niya sa pagpaparami po ng pera. Pero sabi naman niya, kaya niya ginagawa yun para sa pamilya niya. Pero alam niyo, tumanda na siya, naubos yung oras niya sa pagpaparami ng pera, hanggang namatay na nga po yung misis niya. Tapos alam niya sa kanyang katandaan, dahil hindi naman siya nagbuhos ng oras sa pamilya niya, ng mga anak niya, kasi pag-asawa, pumunta na rin sa iba't ibang lugar. Ano po nangyari doon sa lalaking yun? Na binuhos ang lahat para sa karir niya, para makaipon ng pera na sabi niya para sa pamilya niya. In the end, alam niyo, walang magagawa yung pera niya kasi nag-iisa na lang siya.
hindi rin po naging matagumpay ang kanyang pagsisikap kasi nauwi din po sa wala. Isa pa pong example, siguro kilala po ninyo si Steve Jobs. Siya po yung creator ng Apple. Okay, naging matagumpay siya sa kanyang career. Naging billionaire nga siya eh. Pero maganda ba yung pinahinatnan ng kanyang pagsisikap? Big no. Dahil nawalan na siya ng panahon para sa pamilya niya. Nabasa ko nga yung comment ng anak niya na hindi siya naging isang mabuting ama. Naging matagumpay siya sa paghabol sa pera at katanyagan. Pero sa dulo, nagsisi siya dahil pinabayaan niya ang mga mahahalaga. Kasama na po ang kanyang kalusugan. Ikukot ko po. Sabi niya habang nasa operating room before he died, meron pa pala akong isang aklat na hindi nabasa. The Book of Healthy Life. So, ang pera, isang blessing po. Kung hindi ka magiging mayabang, makasarili, at ganit. Marami akong nakikitang tumutulong po sa YouTube, kasi minsan nanonood ako sa YouTube. Marami po ako nakikita na mga tumutulong po doon sa mga nagugutom, yung mga walang pambili ng pagkain, yung mga homeless, yung walang mga matirahan. Alam nyo, hindi ko po kaya i-describe yung tuwa at pasasalamat ng mga less fortunate na natutulungan nila. Nasasabi ko na lang, thank you Lord. Keep on blessing these good people para marami pa po silang matulungan. Kapatid, kung pinagpapala ka financially, salamat ka sa Panginoon. Thank God. Be grateful to God for all His blessings. And don't forget to help those who are in need, yung mga less fortunate. Tumulong ka, i-share mo yung blessing ng Panginoon. And also, share your blessings to the ministry para patuloy na ma-spread ang mabuting balita ng Panginoon. And in that way, mas marami pa po maliligtas. And don't you worry, kapatid, kung mag-share ka. The good you do will always come back to you. Key verse comes from the book of Philippians 4:19. And my God shall supply all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. This is God's word. Let's all praise Him. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang